Ngayong araw ay tuturuan namin kayo kung paano mag-install ng Linux Mint gamit ang VMware Workstation. Ngayon, ang unahin natin ay i-download ang Linux Mint. Ngayon, punta tayo sa browser and then click natin tong Linux Mint Home. And then, ngayon naman ay click natin tong download. Ito, mas maganda to. Download. And then, lang, bagal ng PC ko. Ito recommended Linux Mint 21.2. And then, download natin. Lalabas dito yung mga edition. Ang una ay ang ito, Cinnamon Edition. And then ito yung itsura niya. And then sunod natin is itong Mate Edition. Ganito naman ang itsura niya. And then last is XFCE Edition. And then ang pinaka-advisable ay itong Cinnamon Edition. And para i-click natin tong i-download. And then scroll down lang natin. And then sa download mirrors naman muna tayo. And then next is world layer. Scroll down muna natin, baka meron ditong kung anong mas maganda, mas malapit. Kasi wala ditong, alam ko wala ditong Philippines dito sa mga te. Kaya ito na lang gagamitin natin. World layer online. Yan. Then click lang natin yan, and then automatic na siya magda-download dito sa baba. Kami dahil napaghandaan na namin to, ito nasa baba. Dahil napaghandaan na namin to, i-cancel na lang namin muna to dahil na-download na namin to. Yan, na-download na namin yan. Cancel. And then next is open natin siya sa file. Makikita natin kung saan siya nagpunta. Linux Mint 21.1 Cinnamon bit. Yan. And then next is open natin itong VMware Workstation 17 player dahil wala kaming flash drive. And then para madali na to, halos lahat ng PC meron nito eh. And then create a new virtual machine. Ito ang pipindutin natin. Then welcome to the new virtual machine wizard. Virtual machine is like. Then ito, I will not install the operating system. I will install the operating system later. Then pindutin natin next dahil ang guest operating system natin is Linux, kaya automatic na siya nasa Linux. And then pero pindutin natin yung Linux para mas maganda. And then sa version naman is Ubuntu 64-bit. And then dahil pag in-expand natin to, wala naman tayong makikitang Linux dyan na Linux Mint. Kaya mas maganda ang gamitin na lang natin tong Ubuntu 64-bit. Itong yan. Wait lang, baka meron eh. Yan, wala talaga. Wala. Linux yun, malalapit lang yan eh. Pero mas maganda, gumawa na lang tayo ng atin. Itong Linux ay Ubuntu 64-bit. And then pindutin natin tong next. And then rename lang natin tong Ubuntu 64-bit ng Linux Mint 64-bit. And then location niya ay pupunta na agad sa may ano na siya, default location, pero pwede natin palitan yan. Dito lalagay natin siya sa wait lang, naka-record naman to kaya masusundan nyo. Yan Diyan natin siya ilalagay sa Linux Mint na ginawa naming file para mas madali siyang makita. Yan ang file location. And then click natin tong next. And then sa maximum disk size na isa-set natin sa kanya is, ang recommended size is 20 GB. Ayan, 20 GB. And then sa akin is set natin siya ng set natin siya ng 100. And then split virtual disk into multiple files. Yan na yung default nya. Next is next natin. And then para may lagay natin yung ano, ito, para may lagay natin yung ating dinownload na ISO, pindutin natin itong customize hardware.
And then dito sa memory, ang advisable niya is 4GB. Ang memory for this virtual code is 4096 MB converted into 4GB. Dahil yun ang recommended, ito. Yan, naka-green na yan. Yan, 4GB. Kaya mas maganda, dyan na lang tayo mag-settle. And then, hindi natin ito papakalman. Pwede natin siyang itaas. Ito, tatry ko tong 8GB dahil marami naman akong mataas naman yung RAM ng aking PC. And then dito is papalitan natin siya into 4 processor. Ito testing lang naman to eh. Itong virtualization engine, hindi na natin to papakalman. Hayaan na natin to, hindi natin to checkan. Yan. And then next natin is new CD DVD SATA auto detect. Ito sa auto detect, hindi natin to i-auto detect dahil meron tayong download na Linux ISO image file. Pinutin natin to, and then next is i-browse natin yung download natin. Ito yung kanina, yung Linux Mint -21.1 Cinnamon 64-bit. Yan. Ito yun. And then click natin, and then next is open. And then next is okay na to. Hindi na natin papakalman tong apat, yung itong mga natitira pa pala. Hindi natin ito papakalman. Network adapter, USB controller. Yan, hindi na natin papakalman yan. Lilibats default na natin yan. And then close na natin to. Close, then finish. And then automatic na lalabas na si Linux Mint. Ito siya. 64-bit. Yan, and then play virtual machine. Yan, para mabuksan natin yung guest operating system natin. Wala kasi tayong flash drive na available, kaya yun. And then ito, lalabas to pagka unang beses nyo lang na mag-install ng ibang hardware, software update, lalabas to. The following software is available for download: VMware Tools, Linux, etc. Yan. Downloading and installing VMware Tools is VMware Tools for Linux. Binabasa ko kasi Downloading and installing VMware Tools is required to enable advanced features of your virtual machine. What would you like to do? Mas mahalaga binabasa natin bago natin download and install. Yan, automatic na siya magda-download. Downloading VMware Tools for Linux. Ito, nagda-download na siya. Ito, usually, mabilis lang to, depende sa internet nyo. And then, ito na. Ito na yung mismong Linux Mint. And then, marami pa tayong gagawin dito. Stay tuned lang. Next is, meron dito mga pagpipilian. Itong, yan, mga test memory, kung anong gagawin nyo sa, ayan. Pero, pinakauna natin ito. Yan. Wait lang natin, medyo mabagal kasi ito eh. And then, pag na-open na natin to, ito yung guest operating system natin na Linux. Yan. And then, next is, tingnan nyo naman, parang mas maganda yata ang Linux. Hindi na lang yung gamitin yung operating system. Parang mas maganda yun. Yan, ang ganda simple lang And then ito, click natin tong install Linux Mint na CD. Ito, nasa upper left corner. Yan, click natin, and then set natin ang language. Dito English dahil sanay tayo sa English. Pero mas maganda talaga sa settings ng mga language natin is English lang. And then continue. And then keyboard layout. Kung ano namang layout ng keyboard natin. Then dito is German, dahil German kahit na naman dyan halos pare-pares lang naman yan. Try natin tong German. And then detect keyboard layout. Pwede din naman tong detect keyboard layout, pero halos pare-pares lang yan, kaya continue na natin. Next is install multimedia code CS.
Multimedia code CS are required to play. Yan, check natin yan. Video formats and to properly render some website. Ayan, ito ang mahalaga din to, kaya check natin din. Continue. And then next is installation type. This computer is erase this all and install Linux Mint. So kahit na itong piliin natin, itong erase this and install Linux Mint, hindi pa rin to buburahin yung pinaka main operating system natin. Ito is for setup lang dito sa VMware Workstation sa guest operating system natin. Yan. Hindi yan mabubura yung nasa likod. Dito lang siya sa loob ng VMware. And then install now. And then if you continue the changes, this is below. Otherwise, continue. And then where are you? Try natin na ibahin lang yung lugar. Maiba naman kung sakali. Natin tong Berlin. Yan. Berlin, automatic na yan. Magi-green yung city. Yung name, try natin ng yung kakaiba kasi mahirap yung mahirap yung pangalan natin. Yan, code bind. Your computer names is code bind virtual machine. Yan. Pero kailangan natin palitan. Code bind. Then just password. Ito, hindi niya ito makikita. The next is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Required my password to log in. Yan, para save tayo. And then continue. Then nagka-copy files na siya. Welcome and thank you for choosing Linux Mint. This slideshow will copying files na. Ito, matagal sa dyato, kaya pwede kayo magmerienda pag ganito na. Pag nasa part na tayo nito, pwede na kayo magmerienda. Then installation complete. Installation has finished. You can continue testing Linux Mint. Restart. Pindot natin itong restart now. Wait lang. You can continue testing Linux Mint now, but until you restart the computer. And ayan, sige, restart natin. Ayan, automatic na siya magre-restart. Pero ang magre-restart lang sa kanya is itong VMware. Ayan, code bind. I-enter natin yung password natin na 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then enter. And then full screen natin. Dahil kanina ko pa itong naisip full screen. And then ayan na. Okay na siya. Na-install na natin yung Linux Mint gamit ang VMware Workstation 17 player. Ito kasi wala kasi tayong flash drive, kaya ito na lang ginamit natin. Pero halos parehas lang din naman siya ng function. Diba mga tropa? Parehas lang yan. And then pwede natin itong, ito may sarili siyang settings, mga files. Yan. And then tapos na. Pwede na ito. Sir, thank you sir. Thank you po. Hey sir, thank you. Salamin. Rito. Kasi chan yan. Tangan lakas talaga ng Rubino. Power up.